Pagsilay naman ng dalawa sa kanyang ginawa, may kung anong bagay yung hinugot sa kanilang katawan bago yung tuluyang sumugod sa kanya. Maya-maya pa, paglapit ng dalawa sa kinaroroonan niya, nasipat niya ang mga suot nitong kulay itim na rosaryo na nagsisimbolo sa dyablo. Gulat na gulat noon si Tadag sa kadahilan ng unang beses niyang masilayan ang ganoong bagay. Sa muling pagtitig niya sa nilalang, kitang-kita niya ang dahan-dahan nitong pagpapalit anyo habang patuloy na nag-aangil. Nagpapakawala din yun ng usal na siya namang mabilisan niyang napansin na unti-unting umiipekto sa kanyang katawan. Dahil dito, sinubukang lumayo ni Tadag upang muling pakiramdaman ang kanyang mga kalaban. Nang makalayo na siya, agad namang nagbigay ng senyales ang wakwak na kaharap niya sa iilan nitong mga kauri na patuloy na nakikipaglaban sa pangkat ni Tiniente Gimo. Pagkaantala ng digmaan, narinig naman nilang magwika ang wakwak na yun ng, "Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Babalik at babalik kami para isakatuparan ang aming mga hangad." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung tumalikod at mabilis ang naglaho sa kadiliman. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, wala naman silang nagawa kundi ang umuwi na. Habang naglalakad sila, doon nila napag-usapan ang lakas ng mga nilalang na kanilang nakalaban. Ayon kay Tiniente Gimo, maaaring mataas na uri ng wakwak ang mga nilalang na yon dahil sa estilo ng pakikipaglaban ng mga ito. Hindi rin nila kayang maitanggi ang tatag ng katawan ng mga nilalang sa kahit na anong pinsalang tinamo ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napagkasunduan na umiwas na muna sa kahit na anong uri ng digmaan. Dahil sa lawak na sakop ng mga wakwak, may posibilidad na hindi lang kalahi ng mga ito ang bibisita sa kanilang baryo. Ang labis na ikinakatakot noon ni Tadag ang maaaring pagbisita ng mga hindi inaasahang nilalang sa kanilang lugar. Bagaman hindi siya natatakot sa kanyang sariling kaligtasan, labis naman siyang nababahala para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Buong buhay niya, ayaw na ayaw niyang makakakita ng taong namamatay dahil lamang sa pagsunod sa kanya. Pakiramdam niya kasi kapag nangyayari ang ganoong kaganapan, siya ang dapat sisihin sa mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na nga sila sa bahay niya. Pagpasok nila, agad naman niyang inabisuhan ng mga ito na walang ibang gagawin kundi ang magmasid sa mga susunod na araw. Hanggat wala silang makikitang tao na humihingi ng tulong, huwag nilang pakialaman ang madadapong nilalang sa baryo. Dagdag pa niya na, anuman ang makikita ng mga ito, kinakailangan niya yung malaman ora mismo. Matapos namang marinig ng dating pinuno nila Tiniente Gimo ang kanyang sinabi, walang pag-aatubili naman itong sumagot sa kanya ng, "Ikaw ang bahala kung anong nais mong mangyari. Ang sa akin lang, iwasan mong pabago-bago ang iyong desisyon. Sa mga sinasabi mo sa amin ngayon, binabalak mong makipaglaban ng espiritual na kumbate sa kanila. Tama ba? Yun lamang ang naiisip kong paraan para mailayo mo ang mga antingerong ito sa panganib." "Tama ka, Manong. Yun nga ang iniisip ko. Hayaan nyo, magbibigay ako ng abiso sa inyo sa oras na hindi ko na kayang makipagtagisan sa pangkat nila. Huwag din kayong mag-alala, malakas ang gabay ko." Sagot naman ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, napangisi lang naman yun habang nananatiling nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nagpaalam na din itong aalis na kasama ang pangkat ni Tiniente Gimo. Sa paglisa ng mga ito, nanatiling naghihintay lang naman sa kanyang utos ang mga trabahador niyang antingero. Yung matandang albularyo naman, pataba-taba ko lang habang malalim ang iniisip. Sa paglalim pa ng gabi, minabuti na ng mga itong pumasok sa loob ng kanyang pamamahay para magpahinga. Habang nakahiga sila, maya't maya naman ang pagtatanong ng mga kasama niya ukol sa planong kanyang naiisip.
Medyo nababahala din kasi ang mga ito kahit papaano, lalo pat alam nilang mag-isa lang sa labanang yun si Tadag. Kinabukasan, paggising ng kanilang pangkat, agad din namang nagpaalam ang matandang albularyo sa kanya. Bago nito nilisan ang kanyang pamamahay, mariin itong inilahad sa kanya na kung kailangan niya ng tulong, huwag siyang magdadalawang isip na lumapit. Matapos naman yung marinig ni Tadag, ngumiti lang naman siya habang tumatango. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagsidatingan ang iilan sa kanyang mga trabahador na magtatanim ng palay sa palayan. Habang inaabisuhan niya yun sa gagawin ng mga ito, nabaling ang kanyang paningin sa isang matandang babae na kanina pang nagmamasid sa kanila. Nasa labas yun ang bakuran niya pero nakapagtatakang meron yung dinadalang mabigat na presensya. Labis naman ang kanyang pagtataka noong mga oras na yon, lalo pat nagbabantay sa kanyang lugar ang kaibigan niyang may kakayahan na magpawalang bisa ng anumang kakayahang napapanig sa kaliwa. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga nararamdaman niya, agad naman niyang tinawag ang isa sa mga trabahador niya para papasukin ang matanda. Subalit hindi pa man yun nakakausap ng inutusan niya, nasipat niya yung mabilisang naglakad papalayo. Dahil sa ginawa nito, doon napagtanto ni Tadag na maaaring kaanib ng mga wakwak ang nilalang na yon. Nasisiguro din niyang malayo ito sa uri ng mga aswang, gawa ng hindi yun amoy bangkay. Sa pagkawala ng babaeng yon sa kanyang lupain, pansamantala muna niyang iniwan ng mga trabahador niyang naghihintay sa kanilang mga gawain. Halos inabot din ng 1 oras ang pagpupulong nila bago niya nabigyan ng gawain ang mga tauhan niyang naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang tumungo ang mga ito sa palayan para magtanim. Habang pinagmamasdan niya yung nagtatrabaho, panay naman ang kanyang pagmasid sa lugar na minsang kinatayuan ng matandang babae. Medyo nababahala kasi siya noong mga oras na yon na baka meron itong itinanim sa kanyang teritoryo. Dahil dito, nagpasya siyang maghanap roon ng bakas na maaaring tutukoy sa kung anong uri ng nilalang ang matanda. Sinamahan naman siya ng kanyang trabahador upang hindi na siya mahirapan sa paghahanap. Habang hinahalughog nila ang lugar, may mga nasipat siya roong iilang mga insekto na animoy hindi na gumagalaw. Paghawak niya rito, doon niya naramdaman ang presensya ng isang mambabarang. Alam ni Tadag na hindi pangkaraniwan ng mambabarang na yon, lalo pat ramdam niya ang lalim ng aral nito. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang bumagsak sa lupa ang kanyang kasama na parabang nawalan yon ng kaluluwa. Sinubukan niya pa yung gisingin pero tila bang nahuli ito ng mambabarang na natulugan nila. Upang maalerto ang mga magsasakang nagtatrabaho, pasimple naman yung dinala ni Tadag sa loob ng kanyang tahanan. Kalmado siyang inakay ito nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaan ng iilan niyang mga nakakasalubong. Sa pagpasok niya sa loob ng kanyang bahay, agad naman niya yung pinahiga habang maiging pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na gagawin. Alam niyang ritual at pagtawag sa mambabarang ang makakabalik ng kaluluwa nito pero ang inaalala niya baka makontrol ng nilalang na yon ang katawan ng kaibigan niya. Magiging problema ito sa kanya lalo pat nagtatangan din yon ng iilang mga agimat at mutya. Sa halos kalahating minutong pag-iisip ni Tadag, nagpasya na siyang tawagin ang kaluluwa ng mambabarang at pasapiin yon sa katawan ng kanyang kaibigan. Kaya lang naman ganoon ang kanyang naging pasya, gawa ng di hamak na yun lamang ang pinakamadaling paraan para mabawi niya ang kaluluwa nito. Nag-aalala man, aminado itong si Tadag na wala siyang pagpipilian. Habang ginagawa niya ang ritual, sinigurado naman niyang nakakandado ang bawat pinto ng kanyang pamamahay. Ginawa niya ito upang masigurong walang mangiistorbo sa kanya habang nasa kasagsagan siya ng ritual. Alam kasi ni Tadag na labas-masok ang kanyang tauhan sa loob ng kanyang pamamahay, lalo pat tuwing sumasapit ang oras ng tanghalian. Ang una niyang ginawa,
Pinaikutan ng 3 kandila ang katawan ng kanyang kaibigan habang nagbabanggit ng 5 buhay na kataga. Sinabuyan niya din ng asin ang katawan nito habang iniihip-ihipan niyon ng mga pamako. Matapos yan, doon na niya inumpisahan ang pagbabasa ng mga usal na napapaloob sa kanyang libreta. 7 beses niya yung sinambit hanggang sa napansin na niya ang kakaibang pag-uugali ng katawan ng kaibigan niya. Bagman wala yung malay, nakapagtatakang dahan-dahan na yung gumagalaw. Sa pagmulat ng mga mata nito, kitang-kita naman ni Tadag ang pag-aangil ng nilalang na yon habang pilit na kumakawala sa mga pamakong inilapat niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang nasa loob na ng katawan nito ang matanda, dahan-dahan naman niyang inilapat sa balikat nito ang kanyang singsing habang nagsasabi ng, "Ano ang kailangan mo? Bakit ka nag-iwan ng patibong sa lugar ko? Alam mo ba, walang kapatawaran tong ginawa mo." Nang marinig naman ng kaluluwa ang kanyang sinabi, humagikgik lang naman yon habang pasipat-sipat sa paligid ng kanyang tahanan. Sa muling pagbaling nito ng mga mata sa kinaroroonan niya, naglalaway naman yung sumagot ng, "Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako mangangahas kung alam kong wala akong binatbat. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, albularyo. Nakakalimutan mo yata, hawak ko ang buhay ng kaibigan mo. Anumang oras, kayang-kaya ko siyang paslangin kung yun ay aking nanaisin." Dahil sa sinabi nito, ninais naman ni Tadag na huwag magpasindak. Nasisiguro niya kasing kapag nasilayan ng nilalang na pinanghihinaan siya, mas lalo pa yung magkakaroon ng pagkakataon para sindakin siya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, pilit niyang pinipigilan ng mambabarang sa pamamagitan ng rosaryong kanyang inilagay sa leeg ng kanyang kaibigan. Ginawa niya ito upang masigurong hindi yun makakawala sa kanyang mga pamako. Maya-maya pa, bigla naman yung tumitig sa kanya ng napakasama habang nagwiwi ka ng, "Paalisin mo ako dito. Kung talagang matapang ka, lumaban ka. Huwag kang magtagaw sa mga buhay na kataga." Nang marinig naman yon ni Tadag, minabuti niya pa ring ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi na niya muna pinansin ang wisyo ng matanda, lalo pat mas mahalaga para sa kanya na mabawi ang kaluluwa ng kaibigan niya. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, panay naman ang pagmumura ng nilalang na yon na parabang ang nag-iisang hangarin nito ay guluhin ang kanyang konsentrasyon. Subalit, kahit anuman ang gawin ng nilalang na yon sa kanya, nananatili siyang bingi at bulag sa mga bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, nang maihanda na niya ang kinakailangang sangkap para sa pagpaparusa ng kaluluwa, doon na niya inumpisahang mag-usal. Habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga itong si Tadag, dahan-dahan naman niyang pinaikutan ang lalaki habang patuloy yung hinahawakan sa noo. Pag-ihip niya ng mga usal sa bumbungan nito, bigla namang lumiyad ang nilalang habang patuloy yung sumisigaw. Dahil dito, nasisiguro na ni Tadag na napukaw na niya ang kamalayan ng mga taong nakapaligid sa bahay niya. Sa pagrinig niya ng mga katok sa pinto, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na pumasok. Hindi na din siya nag-alangan pang ilahad ang tungkol sa mga nangyayari para naman kahit papaano, alam ng mga ito ang maaari nilang maitulong sa sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, kanya-kanya namang gumawa ng paraan ng kanyang mga kasama para makatulong. Ang mga trabahador naman niyang walang kamalayan pagdating sa lihim na karunungan, inabisuhan niyang lumabas at huwag nang makialam. Maya-maya pa, nang sila na lamang ang natira, doon na nila pinagtulungan ang wisyo ng mambabarang. Noong una pumapalag pa ito, pero hindi naglaon, nagawa na rin nila yung mapasuko. Habang kinakausap nila ang matanda, panay lang naman ang pagsigaw nito na parabang nagpapaawa. Ilang beses na din yung humingi ng tawad kay Tadag, pero hindi yun sapat upang basta-basta na lamang nila yung pakawalan. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang mga kaganapan, kumuha siya ng sinulid na kulay pula at itinali yun sa hintuturo niya.
Matapos niya yung gawin, seryoso naman siyang tumitig sa nilalang habang nagwiwika dito ng, "Mamili ka. Bibitawan mo ang kaluluwa niya o ididikit ko sa katawan ng engkantong kaluluwa mo." Matapos niyang makapagsalita, bigla namang lumitaw sa kanyang tabi ang isang tikbalang. Pagsilay nito sa kaluluwa ng matanda, umangi lang naman yon na parabang naninindak. Dahil sa ginawa ng tikbalang, agad din namang napasang-ayon ang mangbabarang. Habang nagpapagpag yun sa katawan ng kaibigan ni Tadag, patuloy lang naman yung umiiyak habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nang maramdaman na nila ang pagbalik ng kaluluwa ng kaibigan niya, bigla namang naglaho sa kanilang harapan ang presensya ng matanda. Gulat na gulat noon sila Tadag sa kadahilan ng papaano pa nakatakas ang nilalang na yun, gayong nasaraduhan nila ang lahat ng butas na maaari nitong paglagusan. Bagaman nakatakas sa kanilang mga kamay ang nilalang, hindi na nila yun inisip, gawa ng ang mahalaga na ibalik nila ng ligtas ang kaluluwa ng isa sa mga kaibigan nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti ni Tadag na alalayan na muna ito para naman kahit papaano makabawi yon sa pinsalang kanyang natamo. Hindi na din muna nila pinag-usapan ng tungkol sa mga nangyari nang sa gayoy maiwasan ang pagkalat ng anumang haka-haka. Kinahapunan, nang pangkat na lamang ni Tadag ang natira sa bahay niya, inabisuhan niya ang mga itong samahan siya patungo sa baryo. Malakas kasi ang kutob niyang doon nagtatago ang mambabarang, lalo pat aminado siyang bago lang yun sa kanilang lugar. Nasisiguro naman ni Tadag na hindi mahirap hanapin ang nilalang na yon, lalo pat minsan na niyang nalasap ang kakaiba nitong presensya. Sa pagbagtas nila ng daan, wala siyang ibang kinausap sa mga lugar na kanilang dinaraanan. Pagdating nila sa bahay ng matandang kilala ni Teniente Gimo, dahan-dahan naman silang pumasok sa bahay nito habang nagwiwika si Tadag ng, "Magandang hapon. Manong, nandito ho ba kayo?" Makalipas lamang ang ilang minuto, lumabas ang matanda sa loob ng bahay nito habang nananabako. Pagtitigan nilang dalawa, sumagot naman sa kanya ang matanda ng, Malayo-layo pa dito ang pupuntahan nyo. Hinahanap niyo ang bahay ng mambabarang, hindi ba? Nasa likod siya ng burol na yan. Kasabay ng pagsagot ng matandang yon, ay ang dahan-dahan naman itong pagturo sa isang burol na pinaliligiran ng kakahuyan. Pagsilay nila Tadag sa lugar, agad naman silang nagpasalamat sa matanda. Matapos yan, minabuti na din nilang umalis upang magawa pa nilang maabutan ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, dahan-dahan na din nilang inihanda ang kanilang mga sarili. Yung mga kasama ni Tadag, nagpapayong at nagpupondo na ng mga usal bilang paghahanda sa nalalapit nilang sagupaan ng mambabarang. Dahil sa ilang kilometro din ng layo ng burol, kung kaya't lumubog na lamang ang araw, hindi pa nila yun nararating. Habang papalapit sila sa tinutukoy na lugar ng matanda, unti-unti naman nilang nararamdaman ang kakaibang presensyang umiihip sa hangin. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasilay sila ng napakakapal na usok na bigla na lamang lumaganap sa paligid. Paglanghap nila ng usok na yon, laking gulat na lamang nila nang makalanghap sila ng kakaibang amoy na sumasama sa usok. Pilit pa nila yung hindi pinapansin pero tila bang hindi nila kayang talikuran ang tentasyong dahan-dahang bumabalot sa kanilang mga katawan. Matapos ang pangyayaring yon, inabisuhan ni Tadag ang kanyang mga kasama na huwag amuyin ang usok na nasa paligid. Mariin niya ding inilahad sa mga ito. Paulit-ulit nilang alalahanin ang tungkol sa kanilang napagkasunduang plano. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, ginawa nito ang lahat ng kanilang makakaya para labanan ang tentasyong ipinapakalat ng mambabarang. Sa pagsilay nila sa isang kubong may siga sa loob, bumungad sa kanila ang isang matandang babae na animoy merong niluluto sa pinakagitnang parte ng tahanan nito. Hindi pa man sila nakakalapit sa bahay ng nilalang,
bigla naman nila yung nasipat na nakatitig sa kanila. Maniwala kayo o hindi, habang pinagmamasdan nila ang matanda, kitang-kita ni Tadag kung papaano lumaki ng husto ang bunganga nito. Nag-umpisa na ding mangitim ang mga mata ng nilalang na parabang dahan-dahan na yung nalulusaw. Ang labis pa nilang ikinakabahala noong mga oras na yon ay ang unti-unting paghaba ng balikat nito, hudyat na hindi yun isang ordinaryong nilalang. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang butot balat na matanda na halos doble ang laki kumpara sa kanila. Bago yun tuluyang lumabas ng kubo, nasipat pa nila itong uminom sa kawa ng kung anong likido. Matapos itong gawin ng nilalang, bigla itong lumundag sa bintana na siyang naging sanhi upang magkaharap sila. Habang pinagmamasdan ni Tadag ang nilalang na yon, halos hindi naman niya mawari kung saang lahi ito nabibilang. Sinubukan niya din yung kausapin pero tila bang wala nang kakayahang magsalita ang matandang yon habang nananatili ito sa ganoong anyo. Dahil dito, wala nang nagawa sila Tadag kundi pagtulungan ito. Pagbigay niya ng utos sa mga kasamahan niyang antingero, dali-dali naman yung sumugod upang palibutan ng nilalang. Habang binabagtas ni Tadag ang daan papalapit sa nilalang na yon, doon na niya unti-unting nasisilayan ang mga insektong labas-masok sa katawan nito. Nang masipat na niya ng kabuuan ng anyo ng mangbabarang, doon niya napagtanto na insekto ang bumubuhay sa katawan nito. Bagaman imposibleng mangyari ang ganoong kaganapan, wala na siyang iba pang maisip na paraan. Ang tanging pinanghahawakan niya para paniwalaan ng ganoong haka-haka ay ang lalim ng karunungan ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nag-umpisa ang pagsugod ng mga kasama niyang antingero. Upang mapag-aralan niya ang galaw ng nilalang, minabuti niyang pagmasdan muna ito ng ilang segundo. Nang masipat naman niyang hindi yun basta-bastang tinatabla ng kanilang mga armas, iniutos niya sa kanyang mga kaibigan na gumamit na ng mga buhay na salita. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nagpasya itong si Tadag na hulihin ng buhay ang matanda. Napag-isip-isip niya kasi malaki ang gagampanan nitong tungkulin sa pananaliksik niyang ginagawa. May kutob din siyang may kaugnayan yun sa kuba, kung kaya't minabuti niyang buhayin yon hanggat hindi niya pa napapaslang ang magnanakaw ng bertud ng agaras. Subalit, nang akmang madadakip na yon ng kanyang mga kaibigan, bigla na lamang itong nilapa ng isang dambuhalang aso. Pagbagsak ng katawan ng mambabarang sa lupa, agad naman yung nangisay na parabang naghihingalo. Habang tangan-tangan yun ng aso, gulat na gulat naman ang mga kasamahan ni Tadag dahil sa mga nangyari. Maya-maya pa, sa pagpalit anyo ng aso, tumambad sa kanila ang matanda na dating pinuno sa lahi ni Tiniente Guimo.